Ang prinsesang may 20 palda. Nagmula sa lupain ng Holland ang kwentong ito. Ang tirahan ng mga taong Dutch, kung saan ilang siglo na rin ang nagdaan, may isang hari at reyna na may magandang anak na babae. Talagang napakaganda ng prinsesa at alam na alam niya ang bagay na yun. Kaya sa lahat ng mga tao sa kaharian na gustong pagmasdan ng kanyang muka, pinakagusto niyang tingnan mismo ang sarili. Sa panahong iyon, walang salamin o metal. Kaya pumupunta ang prinsesa sa kakahuyan patungo sa lawa para pagmasdan ang refleksyon niya doon sa tubig. Pagkatapos, dahil mahal niya ang kalikasan at ang kakahuyan, naglalaro ito sa putikan buong araw. Tumatakbo kasama ang mga hayop araw at gabi, kaya sa oras na umuwi siya ng palasyo, para ng pugad ng ibon ang buhol-buhol niyang buhok. Oh, mahal na prinsesa! Paano ko ba maayos ang buhol mo sa buhok? Malay ko, trabaho mo yan! Dito po kayo maupo at susuklayin ko kayo. Medyo masakit po ito. Aray! Hindi mo ba magawa ng tama? Isa ka talagang kalabaw! Isang kalabaw? Itinulad niyo po ako sa isang kalabaw. Sumusobra na kayo, prinsesa. Ayusin mo muna ang pagsusuklay ng buhok ko bago mo ako kausapin tungkol dyan. Kalabaw? Aray! Ang init naman ng tubig! Wala ba sa inyo dito ang makagagawa ng tama? Kung mapapansin ninyo, hindi kasing ganda ng mukha ng prinsesa ang mga inasal niya. Masaya siya kasama ng mga hayop sa gubat kahit magulo pa ang buhok niya. Ngunit iniinsulto niya ang mga katulong, matatanda pa ang iba sa kanila. Kahit sila na ginagawa na ang lahat para sa kanya, hindi pa rin sapat ang mga iyon. Sinabi ng reyna sa hari ang tungkol sa prinsesa. Mahal na mahal ng hari ang prinsesa at hindi niya kayang parusahan ito. Kaya kinausap na lang niya ang reyna. Bueno, hindi naman siya ubod ng sama, mahal ko. Pareho kaming mapagmahal sa mga hayop at puno at iba pang bagay sa gubat. Nakita mo ba kung gaano siya nag-alala nang makita niya ang sugatang kalabaw sa gubat? At naglalapitan ng mga ibon sa tuwing nasa hardin siya. Kahit naaaliw ang hari sa kabaitan ng prinsesa sa mga hayop, nag-aalala din siya sa kung anong ugali nito bilang reyna. Bit-bit ang problemang iyon sa puso niya, pumunta siya sa paborito niyang lugar sa gubat. Ang lugar kung saan dating naroon ang kaibigan niyang Great Oak. Maraming taon na ang nakalipas at 10 taon pa lang noon ang hari. Nakita niya ang mga lalaking paparating para putulin ang oak. Hindi ko kayo hahayaang putulin ang punong ito. Prinsipe, kailangan namin ng kahoy. Kung ganon, maghanap kayo ng patay na puno. Basta hindi nyo pwedeng putulin ito. Kailangan nyo muna akong harapin bago nyo tuluyang maputol ang puno. Walang nagawa ang mga magtutroso kundi iwan ang malaking puno ng oak. Pinalagyan pa niya ng gwardya ng palasyo ang kagubatan para siguraduhin walang puputol sa mga puno at puputulin lamang ang mga patay na. Wala ring pwedeng mangaso ng hayop o manghuli ng ibon sa kagubatan. Isang araw, habang naglalaro ang prinsipe sa gubat, saan galing ang tunog na yun? Parang may hayop na nasaktan. Hinanap ng batang prinsipe ang tunog na iyon sa buong paligid at halamanan at nakita ang isang batang kalabaw. Masyadong nasaktan ang kalabaw dahil may malalim na sugat ang mga paa nito. Dinala ng hari ang kalabaw sa palasyo at inalaga ang mabuti araw-gabi hanggang sa gumaling ito at pwede nang bumalik doon sa kakahuyan. Nang lumaki na ang batang prinsipe at 20 taong gulang na ito,
Binisita niya ang matandang kaibigan, ang puno ng oak, kung saan malapit na itong mamatay. Aking Oak, mahal kong Oak, anong nangyayari sa'yo? Bakit mukhang nalalanta ka na, kaibigan? Tatawag ako ng doktor, hardinero, o kahit sino makakatulong. Baliwala na rin yan, batang prinsipe. Dahil oras nang umalis ng espiritu ko sa mundong ito. Naging mabuti ka sa akin at iniligtas mo ang buhay ko ng maraming beses. Ngayon panahon ko na para ibalik ang mga pabor. At ako na rin po. Ikaw din, mahal kong Aurok. Mukha kang pagod na pagod. Magkapatid kami ng Oak. Isinumpa kaming mamuhay bilang puno at hayop. At ngayon, matatapos na rin sa wakas ang aming sumpa. Panahon na para bumalik sa lupain namin sa mga bituin. Pero bago kami umalis o mahal na prinsipe, hiling namin na biyayaan ang inyong lupain ng kasaganaan at kaligayahan dahil yun ang nararapat sa iyong kagubatan. Kapag wala na ako, kunin mo ang isa sa mga sungay ko at gawin mo itong suklay para sa iyong magiging anak na babae balang araw. Kapag wala na ako, gupitin mo ang balat ko at ipunin. Pagtungtong niya ng 17, pagsamasamahin mo ito at gawing palda para sa kanya at ipasuot mo ito sa tuwing gagawa siya ng masama. Pagkatapos, isang araw makakakita siya ng lilang bulaklak sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang aking kapatid na Oak. Hayaan mong manahi ang mga babae gamit ang tangkay ng bulaklak. At bago mo pa man mapansin, ang madilim na gubat, isa ng makulay na bukiring puno ng ganoong bulaklak at magtatahi ang mga tao gamit ang ubod ng ganda at pinakamalambot na tela na nakita ng tao. At ang kaharian mo ang kikilalaning pinakamaunlad na kaharian sa mundo. Ngayon, makalipas ang maraming taon, habang nakatayo doon ang hari, naaalala niya ang sinabi ng mga kaibigan niyang Oak at Kalabaw. Nakakita siya ng kaunting pag-asa at nagpasalamat siya sa isip, nagmadali siyang bumalik sa palasyo. Meron siyang paldang gawa sa balat ng Oak at suklay mula sa sungay ng Kalabaw. Pinaiyak na naman ng ating anak ang yaya niya dahil sa kanyang kagaspangan. Ipatawag siya rito. Tinawag na ang prinsesa. Sa kanyang pagdating, Narinig ko na naman ang tungkol sa mga ginagawa mo. Ama, kasi naman silang lahat napakawalang kwenta. Tama na. Mula ngayon, ito na ang gagamitin mo bilang suklay. At mula ngayon, kapag wala kang respeto, ito ang isusuot mo. Ama, pero... Walang tanong-tanong, walang pero-pero. Isuot mo na ito ngayon din. at nangyari na nga. Sa tuwing walang galang ang prinsesa o masama ang ugali, kailangan niyang isuot ang kahoy na palda. Hindi ito gusto ng prinsesa, kaya naman agad na nagbago ang ugali niya. Kapag sinusuklay ang buhok ng prinsesa gamit ang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw, mas lalong bumubuti ang ugali ng prinsesa. Gustong-gusto ko ang pakiramdam ng suklay na ito. Napakalambot! Pero sobra talaga ang buhol ng buhok mo, kamahalan. Baka masaktan ka. Oo, siguro nga. Huwag ka pang mag-alala. Hindi po ako gagalaw. Ayos ka lang ba? Pasensya na po. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Hanggat okay ka, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Lahat naman pwedeng magkamali. Sobrang namangha ang lahat sa pagbabago ng dating arogante, bastos at makasariling prinsesa. Di nagtagal, bumagay na sa kanyang ganda ang ugali niya. Hindi na din kailangan suotin ng kahoy na palda dahil siya na ang pinakamabait at malambing sa kaharian.
Isang araw, nagpunta siya sa kakahuyan tulad ng dati. Nakarating siya sa lugar kung saan dating naroon ang oak. Nakita niya ang pinakamaganda at kaakit-akit na bulaklak. Dinala niya ito sa palasyo at ipinakita sa kanyang ina at tiya na bumibisita sa kanila. Ina! Tiya! Tingnan niyo ang nakita ko sa gubat ngayon! Isang kakaiba at napakagandang bulaklak. Hindi ito isang ordinaryong bulaklak. Isa itong flax. Flax? Ano yun? Maya-maya, ipinakita ng tiya niya kung paano isangagang tangkay at kunin ang flax mula sa bulaklak bago ikutin para maging malambot at magandang lino. Di nagtagal, naging isang malaking bukid ng mga bulaklak ng flax ang buong kagubatan. Kaya nakagawa ng malambot na tela ng lino ang lahat ng tao sa kaharian. Gumawa ang mga sastre ng magandang kamisetang panlalaki at palda sa babae. Gustong-gusto ng prinsesa ang lino at isang araw, Ang lambot ng tela ng palda ko! Dalhan mo pa ako dito! Tingnan mo, ang ganda nito sa akin! Dalhan mo pa ako ng isa! Oh, mas maraming palda! Mas maganda ang itsura! Ikuha mo pa ako ng isa! umabot sa 20 ang palda ng prinsesa at naglakad siya sa loob ng palasyo. Kaya naisip ng mga kababaihan na baka 20 dapat ang isusuot nilang palda. Kumalat sa buong kaharian ang tungkol doon, kaya lahat ng babae, bata o matanda at ikakasal, 20 ang suot na palda. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ang sinimulan ng prinsesa at nananatili ito sa Holland, ang lugar ng mga Dutch. Ang fashion ng prinsesa na nagsuot ng 20 palda. Mas mahalaga, dapat tandaan na siya din ang prinsesang nagsuot ng palda na gawa sa kahoy. Kaya ngayon, nakakapagsuot siya ng malambot na lino na sobrang komportable kahit 20 palda pa ang isuot niya. Kapag handa tayong tanggapin ang mali natin at baguhin ito, mas nagiging magaan at masayahin ang ating puso. Sa ganun, maging komportable ang mga tao at ipagmalaki tayo sa mga gagawin natin. Mula nang maging magalang at mapagmahalang prinsesa, wala nang nag-usap tungkol sa masama niyang asal. Dahil kapag tayo mismo ang tatalikod sa ating masamang gawi, mas madali tayong papatawarin ng iba. Ito ang totoong paraan ng mundo.